May pumunta nga sa akin galing Naik, Cavite para i-convert ang charging system ng Raider 150 carb to full wave. Mayroon na rin siyang dala-dalang mga pyesa katulad nito, stator na full wave. Plug and play na po ito kaya isasalpak na lang natin. At wala na tayong babaguhin dito sa coil. Para makumpleto ang pagpapalit ng charging system ng motor, kailangan natin ng regulator. At eto nga ang kanyang dala, 5 pins na lihua. Ang dahilan kung bakit siya ay magpapa-full wave dahil nung simula siya nagpalagay ng mini driving light, lagi nang nalulobat ang kanyang baterya. Para ma-confirm kung may problema talaga ang kanyang charging, para isahan na rin ang ating gawa at hindi na siya pabalik-balik pa, i-check natin ang voltage output ng kanyang battery. Dito natin malalaman kung accurate ba ang charging ng kanyang motor at kung may problema, ano-ano nga bang mga pyesa ang papalitan. Overcharging. So yung mga lodi, naka-idle siya ng 14. Ayan, idle pa lang yan. Pero naka half wave to dapat hindi to ganito. Pero pag ni-rev natin mga master, ayan, papalo na siya ng 15. 16 pa nga So dito mga master, may problema yung kanyang regulator. Kita nyo naman sa kanyang battery. Dito nyo mapapansin na nag-overcharge na talaga kasi lumulobo na kanyang battery mga master. So ayan. So yun yung senyales kapag nag-overcharge yung ating regulator. So ang gagawin natin dito, papalitan natin ng regulator na full wave. Tapos sir, palitin na to. Ayan. So palitin na tong battery niya. And then magka-convert na tayo. Sa mga naka-Raider 150 carb, matatagpuan ang regulator dito sa ilalim ng tangke. Dito sa wiring ng regulator, may babaguhin tayo sa kulay yellow na may lining na white na wire. Ang gagawin nyo, paghihiwalayin nyo ito. Isa dito ang ikakabit nyo sa regulator at ang isa ikakabit nyo sa accessories line. Kung hindi nyo matukoy alin dito sa dalawa ang papuntang stator at papuntang headlight at taillight, kailangan nyo nga dito ang isang device kung tawagin ay multimeter. Pwede rin naman laslasin ang wiring kaso masisira ang harness. Kung sakaling natumbok mo na nga ang dalawang wire na yellow na may lining ng white at kung saan ito papunta, pwede mo na umpisahan ang pagka-convert from 4 pins regulator to 5 pins regulator. Madali lang naman ang wiring connection ng stock regulator papuntang 5 pins regulator. Kung sakaling gusto nyong matutunan, puntahan nyo lang sa ating YouTube channel. Marami tayong tutorial patungkol doon. Matapos ko makonect ang mga wirings ng regulator, hininang nga natin ito para pang matagalan. Pagkatapos ko ma-wiring, agad ko naman binuksan itong left crankcase para alisin ang stock stator coil at papalitan ko nga ito na naka full wave na. Take note, wala na tayong gagawing modification dito